ang hinungdan nganong magkagubot ang pamilya ang managtiayon kinigyong pagpanapaw or pagpangabit. Mao gyud nay dako kayong factor nga muingon dayon ang bana o ang asawa irreparable na gyud ang among kaminyoon. Dili na, wala na'y kapuslanan, patay na ang among kaminyoon kay tuan na siya lain, tuan na siya magpuyo, nagluib na siya. Ana, yan muna ang atong solusyon dinhis kalibutan, ang divorce bill. Okay mo ana? Ha? Di mo okay? Ngayon, saan naman lang na nga tuan naman siya magpuyo uslain. Nanapaw naman. Sa pa may kapuslanan. Muna na yung mga factors nga sa human standard o human tawag parlance or standard, sakto yun kayo. Patay na nang maong kaminyoon. Pero og arita mo tan-aw sa higher level, sa level sa Ginoo, wa pa na mamatay. Kay inig humagkasal sa babae o sa lalaki dinhi sa sakramentos kaminyoon, dili naman sila usa kung dili sayop, dili naman sila duha kung dili usa na lang. Nausa na sila kalawas, one flesh ang declaration ni Jesus. You are no longer two, but one flesh. Dunay panahon nga ang atong flesh, kini atong lawas, ang pika side, ma-stroke, ma-paralyzed. Ma-paralyzed ba? Unsa may mahitabo sa tao nga paralyzed ang pikas lawas, sama sa akong amahan, si Anhing Papa Sibero, mga 1989 na stroke siya, right side paralyzed. Namatay siya 1995. Nga mao gyud na iyang sitwasyon, pika side paralyzed. Unsa may gibuhat sa dili paralyzed nga lawas, wa siya makig-divorce, wa pikasas doktor ang lawas ni Papa aron ibilin ang paralyzed niya, palakton ang katong dili paralyzed. Imagine kuno ninyo, pikason ba? Wa naman ni kapuslanan, ibilin lang nang naangkwa niya, karing nala itong papadayonon. Dili kung imong pikason, mamatay ang tibuok lawas. Mao na ang lawas nga lagsik, iyang giantos pagkarga ang iyang lawas nga paralyzed, ang bahin nga paralyzed. Og maunay image sa kaminyoon nga gustos Ginoo nga atong ibutang sa atong huna-huna o kasing-kasing. Ayaw guba ang usa ka lawas. Hinoon, uso naman sa naaro sa ato, euthanasia, abortion, ano bang wa nagi kaluoy ba nga mupatay og lawas. Di hasta sad ang gitawag og conjugal union or conjugal body. Dali ra natong patyon magina natong real body, kana na bang conjugal tipon ra patyon. Pero hain man na gasugod ang pagpangabit or ang pagpanapaw. Ingon si Jesus, magsugod ay na sa huna-huna. Muna dili ra ang mga minyo mo'y makapanapaw, hasta sad ang mga ulitaw ug dalaga, apil na saning nagwali, ipakapinatong madre. Kaya nga naman, pulos man ta na huna-huna, naman tayo huna-huna, nga pulos man ta doon ay sexual desires. Niya kung pananglitan gani magtanaw kuno kas usa ka babae, ang laki mo tanaw sa usa ka babae, nunot ang laway nga huna-huna, niya iya na nang i-entertain, nakapanapaw na. Mao na kanang porn nga naaron sa atong social media na as internet, rampant naman kay nastanan, doon na may access diha
ang tanang tao nga kamaong mo surf anang internet, purti na yung daghanang nakapanapaw. Kay maghuna-huna naman, glaway. Muna daghan sa kays atong mga batanon karon nakapanapaw, nakahimog premarital sex. Nga naman, tungod gyapon kay ang huna-huna, duna na may pagpanapaw. Gikondisyon na ba? Atod pa ni St. Augustine mantingal ito, actions follow the desire. Ug unsay imong gibutang sa imong hunahuna, mosunod ng imong mga actions. Basta di lang ka paralyzed. Pero paralyzed ang imong lawas, gadako lang imong hunahuna, di mo sunod imong kamot. Pero kung di lang ka paralyzed, mo sunod yun. Oh. Nganong nangatog mamuron nga nagwali ko? Nganong natog man mo ang uban ninyo? Ha? Mata ra ba dayon ay? Nganong nangatog mo? Tungod kay ang inyong mind, why gana nga mo entertain aning explanation, aning wali? Ang inyong ganahan kanang libak, kanang ganahan mo ana kanang entertainment ba? Kanang ma-entertain. Ana, kana bang makapasigas mata? Wow, maana ka ba? Pero wali gani niya magsigig hunahuna imong utok, magsunod sa unsay gisultis para niya kapoy ba? Nigingon manindog ana sa dayon, pugwat dayon. Pero naset pa ang inyong mind, kinahanglan ko ron magkat-on ko sa Ginoo, magsiga inyong matay, perte ninyong makapa-entertain. Unsa gito akong gisulti? Unsa to'y mahitabo humagkasal? Ang babae o lalaki, dili na duha, kung dili usa na lang kalawas. Ana. O na siya. Di pwedeng buwagon. Pero doon ay gihisgutan si Jesus, nga wa magluib kaniya. Kaning pagluib, broad kay ni siya. Basi gatuo ta nga pagkaminyo, nagluib. Dili rana diha kutob. Usa sad na siya. Dili ka na bang infidelity after wedding? Doon na say infidelity before wedding. Muna ang atong simbahan, mi-offer og declaration of nullity. Kana bang gitawag og annulment. Pero sa ato ng real term sa atong simbahan, declaration of nullity. Pasabot, gi-declare nga ang inyong kasal invalid from the very beginning tungod kay dunay apan, dunay pagluib. Pasabot, wa gitug-an ang mga apan, nagluib ang usas mga partners. Mao nay atong interpretasyon. Ang divorce design na nga valid ang kasal, pero dunay nang hitabo nga mga pagluib after marriage, mo na i-divorce. Ang simbahan dili mosugot ana. Kung valid ang kasal from the very beginning, dili na gid na buwagon. Pero i-prove sad sa kuan nga dunay mga pagluib sa mapananglitan, dunay gipamabdusan ang laki, wa gitug-an sa babae nga duna na say anak sa lain. Unya kasal dayon sila, paghuman gisong siya sa babae, gipresentahan siya bata, wa na gitug-an siyang bana. That is pagluib. Deceit ang tawag ana nga impediment. Deceit, pangilad. Or ang laki wa motug-an nga bisexual day siya, usahay mo lalaki siya, usahay mo babae siya, wa siya motug-an ana nya. Pag-abot na dito silang kaminyoon, agoy na may laking gidugdog dito, ang ilan namang driver mo gikulatag kumbatig maayo, nasakpan mas asawa nga unsa kadi ay homosexual sa deka insya usahay insya niya usahay sad mahimo sad kong heterosexual. Pagluib na mo na i-declare og nullity. Or wa motug-an ang laki nga sige day siya suyop anang drugs nang iya dayng utok ng word nilang gamiton bangag, kana bang dunay depikto
Unya wa siya na sultihis bana, wa na gidisclose sa iyang pamanhunon or sa iyang asawa. Pag-abot na dito nasakpan ng 40 dieng musuyop, nagsugod pa din na before sa ilang marriage, gani pagkaminyo nila gitirahan pag yung duha ka tira aron dili dukaon di maluya, pwede i-declare na way kasal. Kakuha na mo, mo na'y pagluib atong gipasabot, gi-translate na sa simbahan sa ana nga pag-translate. Doon ay sobra na po ka mga impediments on marriage na dili mahimong valid ang kasal sa simbahan nato basta presenting maong mga impediments, mga babag, mga apan na dili makapahimong dispose sa usa ka party, sa lalaki o sa babae, sa paghimog desisyon nga kanabang itaw na tog free consent. Free consent. Mabuta na ang unang pangutana inig kasal, mianhi ba ikaw sa imong kabubuton? Ang sa may in English ana, did you come here of your own free will? Free ba ang imong will o clouded or gibabagan, impeded by certain circumstances? O free, okay. Mabuta to kausa si Pope Francis na issue ana kay ingos Pope Francis og ato yung istriktohog analyze ang ato mga Catholic marriages karon 90% man dito yang giingon voidable, questionable. Pareha ng buntis na daan. Buntis na ba? O nagminyo? Buntis na. Nabuntis ang lalaki. Nabuntis ang babae. Niya mo to'y hinungdan na nagminyo sila. Kana siya psychological impediment man na. Sa iyon ra kay na i-check. Pangutana ang babae. Ikaw day, ugwap ka mabuntis, magminyo ka karon? Karon yung tuiga? Karon yung buwana? Muingon gani siya? Dili. Binuang na nakuan siya, napugos siya tungod sa kauaw, tungod sa kahadlok, fear, shame. Maunay nakatukmod niya, dili, tinuod, free ang iyang consent. Nya mo na mga peligro kayo nga mag-ahat-ahat og minyo tungod lang kay salbaron ang akong pagkabuntis. Inig-abot na ang atos kaminyoon, mag-away na sige, mag-away niya ang laki, mangita naglain, kay giluod na snaong sa babae niya, moingon na, sus, wap, alang ka mabuntis, panwaya ka. Asa ko mga sawa ni mo, sipyat ko ni mo, ahat pa sa kogminyo ni mo. Ingon-ingon sa ka nga, safe ka atong gabhiunan, di man di ay, buntis, manong kang animala ka. Mauna rin lang mga rason. Mga more than 50% or 60% sa ato mga kaso diha sa atong matrimonial tribunal nga ni-apply og declaration of nullity, kana mo ilang rason, napugos kog minyo kay dunay nahitabo namo, nag-inom mi ato, kuyog sa among barkada, nya nangahubog mi, pagmata nako gadog na mi, ana nya di mauwaw man ko, nya pagkasunod buwan wa naman ko tunghae. Nana, siya gito yung nakaingon. Pero wag mi magkauyab, barkada rami. Mga inana ba? Muna nagminyo mi. Nagpatsesyon mi dito. Niya pagkauman. Nagdisko mi. Niya waman ko'y laing kasakyan. Iya kong ipaangka sa iyang motor. Kaya manguli, ihatod ko. Niya, napagngan mas makin ang kaning motor. Napaong man ang makina. Di na mo andar. Dito sa taliwa, agis kasagingan. Dito na lang may nagpabuntag sa kasagingan. Maoto ni saha, no, niturok ang saha sa saging, niturok, nagsuka-suka na ko paghuman. O niya mauwaw man ko, pero wag mi magkauyab, barkada rami. O kana ako lang ning gihisgutan kay basig laino na to sa nagluib ang akong bana, may gining divorce, dili na mo mindset sa simbahan. Nakaron unsa may maayong buhato nato to help
marriages, sugdi pagsulbad sa sinugdanan pa lang, paminaw sa Ginoo. Ayaw pataka-takag desisyon, paminaw sa Ginoo. Diri sa unang pagbasa, gikulbaan na kayo si Elias, siya na lang usa nagtago sa langob, ningong Ginoo, paminaw nako, pakig-istorya nako. Ug ang Ginoo wa makig-istorya ni Elias diha sa hangin nga kusog kaayo, wa dihas linog, wa dihas kayo, kaniba mga spectaculars nga mga kahintang sa kinabuhi. Sama anang mabuntis ka, sama anang girape ka, sama anang uyab mo, unya 10 years na mo nga uyab, hadlok na kang mabiyaan sa train, kay 35 years old na ka, gusto na dyo ka magdali-dalig minyo, kay 40 years old na ka, ni amay ni abot, bahalag manuyupay, basta in love lang nako, ahat na lang dyo ko ani, kay sus, kapit patalim na ni, kanaingan ana ba, imo na ng kaugalingon, paminaw sa Ginoo. Kanus aman musulti ang Ginoo, diha sa hilom, peaceful way. Mo nang i-relax usang imong utok. Kana bang peaceful ka ba? Nya paminaw sa Ginoo. Nya inighatag sa Ginoo og instruction, sundana, di gyud ka magmahay. Ako din nato bintahaan ang akong uyab, ang last na kong uyab. Katutanan na kong uyab, pulos magito sila mga buotan, mga pinili man to. Nako yun, pang minyo ay magito sila, di man ko basta-basta mo manguyab, basta dua-dua lang. Pero sa sige na kong pamalandong, siging pamalandong, nagkabuwagid ming nila. Hangtod ang katapusan ako nga ganing kuan, na ganing uyab, ang among nabuwagan tungod kay mosuod ko seminaryo, porting hilak na ko hapit mo usa ka tuig na kong hinilakay ato. Sige jud kog paminaw sa Ginoo, dili nang gaalintabo nga emosyon, kung dili diha sa relax nga heart and mind, and listen to God in a very prayerful and open, humble heart. Speak, Lord, your servant is listening. Namo tong gi-instructan dayon si Elias, igo gyud kaayo sa solusyon ang instruction sa Ginoo, dihugin ning maong hari, dihugin ning maong hari, nya pagdihog sa bag-ong propeta kay Elisa natika. Oh, di, ana, ending. Paminaw sa Ginoo, Lord, namabdos ko, magminyo ko karon dili. Isa ganahan ka magminyo karon ka ha, o ikaw lang yun, pabuton, dili, ayaw minyo, pakatawha ang bata. Nya inikataw nas bata, wa na mo'y mga sexual activity sa imong uyab, naglimpyo na mo sa inyong kasing-kasing, gilikayanan ang inyong mga malaway nga mga buhat, samtang nagmabdos ka, hangtod na taong bata, pagkapinig 1 year, makamintain ba mo sa inyong purity? Makamintain ba mo sa pagpugong sa kaugalingon to conform to the will of God nga ayaw panapaw, wala na ng adultery, restore your moral virginity, both of you. Nya kung nagka-hiusagin mo nga magminyo gid ta, prepared na sad mo na namoy pangwartahan, na namoy panginabuhian, hala, pagpakasal, inig humagkasal, tipon dayon, manghuri na og 12 ka buok ang inyong nasipyat og desisyon na anak. Wa na nay sala, maapil pagkalimpyo ang inyong previous nga sala, og mahimong lunsay, tunhay og balaan ang inyong pagpuyo. Solve the immorality before solving the legality. Kay kung naa gani ang immoral life, bisag asa pa kaibutang mo nang uban karon, tagurhan na ka divorce, kaduhan na naka-divorce, katulo na naka-divorce, nagi uban ug aton tan-awon labi na gid ang ato mga celebrity gisubay-subay man adiha, basta kanapo na nag-ilis-ilis og bana, nag-ilis-ilis og asawa. Wa gyud kakitag sakto nga naman na wa man nila sulbara ang immorality. Ang gisulbad raman ang legality, ang emotional level, dili man ang spiritual level.
Mo na sa atong tubag sa Salmo, sa atong tubag, nangandoy ako nga makakita sa imong naong o Ginoo. Unsa may naong sa Ginoo? Holiness. Return to a holy state of life before making final decision, especially marriage. Nya kun minyo na sad mo, balik usa ngadto sa holy state of your life before deciding magbuwag ba kita o dili. Pasabot, patubua usa ang gugma una paghimog desisyon. Tanawa inig tubo sa gugma, makakita ka nga kini nga sigig kulata nimo, mao ni makapalangit nako. Nya kana sang kasigig kulata nimo kay luod na kay kagnaong, moingon dayon na siya, mao man ni ang the best woman in my life. Daghan kay mga testimonya ni ana, paminamos mga couples for Christ, kanang naa sa mga BLD bukas loob, mga charismatic nato nga mga couples, paminawa na daring kay sila, courageous kay silang mopaambit sa ilang mga kasinatian nga porting batia nga kun atong tan-awon og wa gyud Ginoo din agyud pwedeng mag-uli sila, pero tungod kay ilang gipasod ang Ginoo sa ilang kasing-kasing, nanindot ang ilang pagpuyo, wa silang mag-divorce. Unsa may makapanindot, ibutang ang Ginoo, paminawa ang Ginoo, sunda ang Ginoo. Mo nang i-promote na nako bitang ampo alagad antos, triple A na ako'y gitudluan anak karon. Ampo alagad antos, hapit na mo 20 ka tuig, gubot kay ilang pamilya. Karon ga sige nag-text nako, Father, nangausab na gid ang tanan. Few months pa lang nga nagsigimig ampo, sigimig alagad, sigig antos, conscious effort, nangausab ng tanan. Nako, keep it up. Kay napay daghang pagsuway. Balik lang yapon, ampo alagad antos. Di ba? Lingay mong tupad. Ing nasa akong pagampo, murag ang gitudlo sa Ginoo, mamalit gitag slat. Ngano man, kay ang tao sad nga maampuon, generous to the church. Ngano man, the fountain of wisdom and holiness is in the church. Mo na kining atong pagpamalit og slat, makalipay. Nya ang mamalit og slat, mahimo sang malipayon, ug ang inyong kaminyoon mahimong hapsay og tunhay. Kana ako lang nang gisingit kay haron mo makahinomdom nga dili day na lain nga activity ang pagpamalit og slot dinhi kaning atong SBF dag nga tag 500 pesos o kaning atong MMHD nga tag 1,000 pesos. Wa karoy report update kay holiday man atong niaging adlaw. Karon pa to tingal ugma pa ta maka-report. Doon ako paminaw sa Ginoo. Actually mura jud ko gadamgo kay excited nako nga mo celebrate sa akong 20th anniversary sa akong pagkapari karong June 22. Wa jud ko magtuo mo abot kog 20 ka tuig sa pagkapari because we were ordained June 22, 2004. Nya karong sang June 22, 2024, 20 na mi katuig pagkapari. Lipay mi kay intact pa ming 11 kabuok. Ako, si Father Mar Balili, Father kanana aduha diha sa San Fernando Rey, Father Edgar Sondo, Father Morfer Sarsunas, tuwa sa Danao, si Father Junjun Almasol, na Dias Basak, Father Lito Peralta, tuwa sa Talisay, Father Roger Piloton, yes, Father Mar Balili na sa seminaryo mayor, si Rector na sa Lahog, Father Jojo Aquino, tuwa sa Santa Lucia Asturias, Father Chris Amores, nya tuwa sa Santa Fe, si Father Dave Villasiran, suntong usam. Naas ming Glanilla, si Father Roy Bukag. Intact pa mi. Lipay mo? Muna sa atong MMHD kay ako napari man jud ko tungod ni Mama Mary mo nang di jud ko kabalibad aning mga mag fundraising basta para ni Mama Mary o para ni Jesus.
So, doon na tayo 20 slot challenge sa MMHD. Hangtod mahurot nagkahalin, 20 slot challenge. Pila man na? 20,000 pesos. Tag 1,000 man per slot sa MMHD. So, ako nang i-launch karong adlaw ang 20 slot challenge sa MMHD, 20,000. Sa inyo nang pagpasalamat sa Ginoo, uban ako o uban namo nga niabot mig 20 years sa pagkapari. Kay guwap ako mapari, wa gid unta tay fundraising atong 2021, 2022 nga nakatukod sa Kapilinya di Fatima. Ug guwap ako mapari, wa sad siguro ta ka fundraising diri nga nakatukod na ron ani atong simbahan na nasa tay bag-ong kumbento. Nagpasalamat mo ana o wa? 20 slot challenge kay bawo na mo ana. Subscribe to my channel.